OMG! WTF! These are the 3-letter words that EDSA might say to us all if only it could speak. Swerve dito, bangga doon. Nakakahilo talaga mag-drive sa Pilipinas dahil talo mo pa ang nagbabump car sa Enchanted Kingdom kapag nag-drive ka. Very true. Totoo yan. Penga ng Bonamin, dali. Bonamin. Biyahilo. Tama. Biyahilo. Kaya on our episode today, let's imagine what our main roads would say about our driving if only they could speak. Welcome back to Wait But Why? And yung topic natin today ay everybody's favorite traffic topic. Wow, traffic topic. Wow, traffic topic, Okay. di ba? Is, kung makakasalita ang daan, ano ang sasabihin nito, di ba? Yung mga nakikita mo sa jeep na yung mga sticker sa likod na how's my driving, LTFRB yan. number, patay tayo dyan. Na wala naman rin sumasagot. Kahit tawagan Yes, mo. walang sumasagot. Lagi natin nakikita sa mga public vehicles yan, sa jeep, sa bus. Mostly sa jeep. But have we really asked that question to ourselves even if we're driving properly? Kasi ganun nga naman sa Pilipinas, di ba? Hindi mo dami-daming case na banggaan. Tapos kapag nag-traffic talagang sabi nga ni Mar Rojas. Kung ano man Diba? yun. Kasi Bumper oo. to bumper. Oo, sobrang bumper to bumper, di ba? Yung may mga nagsiswerve, yung mga hindi gumagamit ng turn signal, tsaka yung mga napakabagal na mga motorista. Nako. Di ba nga nabalita nga dyan recently yung motor na hinaharangan yung fire truck. Patay tayo dyan. Yung mga ganyan talaga eh. Maraming problemang ganyan yung. Alam mo nang mabagal ka, nandun ka sa gitna. Okay, di ba? Dapat nga meron yung tinatawag na parts of the road. Diba? Yes. Yung fast lane, overtaking lane, fast lane, and the shoulder. You should know that, guys. And you should know how to use it. Hindi yan yung parang, dito lang ako kasi komportable dito mag-drive dito. Ganun. Kaya para sa mga tricycle dyan at sa mga, tawag doon, e-bike, tumabi-tabi kayo, ha? Kayong dyan. Kayong ewan dyan, ha? Hindi, pero ito na naalala ko, may nakita nga ako sa Facebook na tanong, meron daw intersection. Ito, off-script. Meron daw intersection. Nakita daw dun sa intersection yung convoy ng presidente, yung bumbero, yung ambulansya, tsaka yung pulis. Sino daw ang dapat mauna doon sa intersection? Parang alam ko to Diba? Obviously, si El Presidente. Kasi, it is for the, yung tawag doon? It's more for the public. Good. For the greater good of the public. Baka sabihin niya naman, bakit yung may mamamatay dun sa ambulansya? May mamamatay kapag hindi na-apply sunog. Yan yung mga common, yung mga ganyan nagtatanong, yan yung mga common na nagkukos ng traffic. Kasi magsisingitan yan na, mag-uunahan yan. Oo, exactly. Kung nagbigaya na lang kayo, di ba? O di, baka wala tayong problema kayo sa traffic. makakarating sa pupuntahan nyo. Parehas naman tayong nasa daan. Nga pala, meron nga pala muntik makabangga sa akin. Salamat sa'yo, ha? Ford Everest. Dito po sa may Taytay. Hindi nyo ba alam kung paano gumamit ng circle? Pag dumadaan sa isang rotonda, biro mo galing sa outer lane, kinain mo pa ganun, mag-u-turn ka pala. Muntik mo ako mahagip, pambihira ka talaga. Ay, nako. May mga bagay talaga na dapat kailangan i-review
Oo. Kasi, alam mo naman, mga sa Pilipinas, yung parang, uy, may sagot na yung test exam. Sa LTO. Ito na naman tayo, yung nakasama ko na naman sa exam. Yan yun eh. Diba? yung truck driver ba? O yung jeep? Oo. Yung truck driver. Ga-apply daw siya bilang driver ng trailer truck. Tapos tinanong sa akin, ano daw sagot si number 35. Tapos tinignan ko yung test paper niya. Anong kailangan gawin kapag nakapula ang ilaw? Yan! Saan ka ba magdadrive ng truck? Makaiwas nga dyan. Saan yung ruta mo, kuya? Para hindi ako doon dadaan. Nakakatakot. Yung mga sasakyan or mga motorsiklo na tambucho ng kahirapan or mga walang muffler. Kaka-New Year lang. Kaka-New Year lang. And grabe kayo magpaharurot ng inyong motorsiklo kahit steady lang. Para lang mag-ingay. Totoo nga kahit hindi na New Year eh. Sobrang ingay na talaga? nila. Oo. Ayan, narinig nyo ba yun? Ewan ko, na-pick up ng mic. Pero ayun, may dumain. Oh, alas 12 na ng gabi dito. Pero ganun pa rin. Maingay pa rin. Diba? Yan yung mga ano, masarap itapat yung tenga. Tapos, gano'n rin mo. Revolution watts. Tapat mo lang yung tenga nyo. yung gaganon mo yung ulo. Tapos tambucho. For ano ako doon? Pro ako doon. Kasi naman, bakit ba walang muffler yung... what does... Okay, for male motorcycle riders, what does that exude for your maleness? Pinapakita ba nun na, lalaking-lalaki ka? Pag tinanggal ba yun, magiging bakla ka na? Ano ba? Kasi anong essence ng yun talaga, anong essence ng malakas na tambucho? Bukod sa nakaka-pollute ka ng, bukod sa may noise pollution ka. What's that for? I don't understand. Wala pogi daw eh. Ha? Pogi, daw tapos eh. pag nakita mo na may mga nagdadrive ng mga motor, mga saksakan ng pangit. Diba? Grabe mo ka-judge to. Ay, it's nakakabuisit. Tingin naman, natutulog. Papahinga na tayo ngayon, diba? Alas 12 na ng gabi, tapos Ay, naku. But okay, imagine this. Yung mga moments na, okay, yung mga tatanungin mo, okay, let's imagine our roads witnessing our intense dramatic swerving. Yan yung mga yan yung mga mapapansin ng mga daan natin sa Pilipinas kung bakit napakagaling natin mga magmaneho. Actually, yun yung stereotype na kung marunong ka mag-drive sa Manila, kung magaling ka mag-drive sa Manila, kaya mo mag-drive all over the world. Ganun? Standard yun. Kasi yung kung paano yung traffic sa atin, walang gumagawa nun. I would agree. Walang gumagawa nun. Actually nung pinag-drive ko nga yung pinsan ko na galing US, dumaan kami sa mga eskinita. Sinasabi niya sa akin, is this even a road? Exactly. Eskinita na may nakapark pa na truck or van. Right. Parang, I would imagine in other countries, talagang when you say it's a road, it's free from obstruction. But, yes. I guess here in the Philippines, I would agree na when it's a road, it's multi-purpose. It can be either a kid swimming pool na naka-balada dun sa labas pag summer. Basketball court. And, Lamay. Isa pa yan, lalo na yan, di ba? Nag-iinit dugo ko dyan. Patay ka na nga, istorbo ka pa. Pwede naman sa barangay, Di ba pwede to? Ano na nga lang salubungan na nga lang. Huwag nyo nang harangin Ang mas nakakainis, kapag naging birthday yan pa yun, meron pa ako nakita, nagde-debut sa National Road. Wow. Diba? Ayos, Naka-gown siya con todo bihis, makeup, ganyan. Tapos yung mga bisita rin, mga nakabarong nakita ko. Tapos,
Sa gilid ka ng kalsada. At paano ba, ewan ko kung, sige na, bahala na kayo mag-celebrate. Pero please po, nakaka-traffic lang kayo. Maliit na yung kalsada natin. Tapos katabi nyo pa, naguhukay na Manila water. So, ano nang nangyayari sa traffic? Baka naman kasi yun lang yung afford nila. Grabe naman to. Oo nga, sige, nandun na tayo. Pero wag naman kayo humarang sa kalsada. Nandun naman sa basketball court. Sa kalsada. Traffic na eh. Siya. Okay. Transition tayo dun sa kung paano, kung makakasalita yung mga national roads natin sa Pilipinas. Or nagiinit ang dugo sa daan na to. Kung ito ay makakasalita, EDSA. Okay. Ayan. Kung makakasalita si EDSA, ang sasabihin niya ay, saan ba punta mo talaga? Sa kanan? Sa kaliwa? Sa gitna? Or sa kabilang lane? Kabila talaga. Sa ano, sa pasalubong. Kasi madaming ganyan. May nangyari ng ganyan, di ba? Yung sa kabilang, sa malubong, sa EDSA. Sa dami-dami na pwedeng salubungan sa EDSA. Sa may crossing. Oo. Sa underpass. Gumanon siya. Yeah, sobrang lala nun. Kaya kung makakasalita talaga si EDSA, malamang pinagbumumura na tayo ni EDSA eh. Saan ba punta mo? Sa kanan? Sa kaliwa? Diretso? Lalo na yung dun sa ano, yung sa harap ng Mega Mall, yung may daan sa taas, tapos may underpass. Yeah. Hindi mo alam eh. Totoo yan. yung lane mo biglang magme-merge sa kanan or sa kaliwa. Burado pa yung lane. pintura. Sa diba? kapunta. Kasi na ba, yung layout ng EDSA, parang pinatsi-patsi na lang to accommodate more lanes or to accommodate the MRT. So, That's parang true. di mo na malaman. Special mention around the northbound. If you come from Ayala, you know, and you go down the underpass. Interchange pala. Interchange from Ayala Avenue towards Buendia. You will really get lost kasi hindi mo malaman kung bus lane pa ba itong dinadaan ako. Kaya Underpass na ito. Hindi mo maintindihan. So may Magallanes. Oo. Wala na, hindi mo na alam. Bus lane na lahat. Oo. Wala Mahuli nang ka car na. lane, bus lane na lahat. Sabi nga may tip nga kung magdadrive ka daw sa EDSA, kailangan magbaon ka daw ng 3 P. Ano daw yun? Pagkain, Okay. pasensya, tsaka Yes. pang-ihi. Very true. Very Ano true. kailangan mo pag nasa EDSA? Yes, very true. Meron akong kilala nagdadala nung nung Ano? Arinola. kasi pag naihi daw siya. Oo, sa sasakyan. Kasi yun nga eh. Hindi man bote ng mayonnaise. Hindi mga bote. Bakit bote ng mayonnaise? Kasi may cup yan, may twist cup eh. Tsaka malaki yung bunganga, bote ng mayonnaise. Ay, naku. Arinola, parang takip lang ng kaserola, di ba? So, spill. Ano yun? Ito naman, pumapangalawa sa pagka-traffic sa EDSA. Well, kasi they are parallel. So, I guess. Kaso pareho. C5. Yeah, C5. Sasabihin niya sa atin, pwedeng wag kang magmadali kapag may curve. Yeah. Lalo na sa C5 extension. Sa mga ginawa nila Villar. Yan. Gulo-gulo, hindi mo malaman. Diretso ba yan o iikot o mawiwindang ka eh. Di ba? Pag gumadaan ka ng C5. Yung sa harap ng Candy Citas na na overpass na biglang kakanan. Ay, biglang kakaliwa pala. Oo, na hindi mo maintindihan. Bakit ka kurva? Kurva talaga. Ay, may mga kaklase na ako doon ng gabi na talaga nag-overshoot yung sasakyan nila. Dahil nga, well, hindi nila nakita na curve pala yung daan. Exactly. So, napunta sila doon sa kabilang lane. Pero, awa ng Diyos, buhay naman sila. Bakit ba ganun? I have a pet peeve for C5, especially doon sa area ng after Eastwood, going up towards Pakalayaan.
Kalayaan yes. ba yun? Or Katipunan. Kalayaan tuloy. Yung parang sa bandang Blue Ridge ba yun? Or something? Exactly. Yeah. Pet peeve ko yun kasi hindi ko maintindihan yung layout. No, May akyat bakit baba? sobrang... Oo, tapos mayroon May sa akyat lower... baba, may left, right. Sa lower portion. Pwede ka rin dumaan. Parang, ha? Ito talaga, hindi natin maintindihan eh. Ano kaya iniisip ng mga engineer ng DPWH yung ginagawa nilang kalsada? Sabi nung tour guide namin sa Japan, pinagmamalaki niya yung kalsada ng Japan. And I can clearly remember, even if it was 3 years ago, sabi ni Mr. Koski, sabi, you know in Japan, we don't like curb. Sabi niya ganun. When we go up the mountain, not like in the Philippines, you do curb. Curb road. Very, very dangerous. As Japanese, we cut the mountain in half and put the road in the mountain. True enough. Yun yung ginagawa nila. Kasi, di ba, bakit ka nga naman kukurba pang gano'n? Kung meron ka naman technology para tirisin yung malaking bundok, dumaan yung expressway doon. At ang ganda ng expressway nila. Ang ganda ng daan nila. Yung palang isang daan na dinaanan namin, nakala ko, paid expressway. It's lang pala, a national road that went through the mountain. Philippines. Mahirap dyan eh. Ginagawa natin. Hindi nga naman kasi, di ba nga naman sa Pilipinas eh. Alam mo naman sa atin, kapag mas magastos, mas maganda. Ayan, mga hinayupak talaga kayo. At yun yung ginagawa niyo sa atin. Kapag mas magastos, mas maganda. Kasi saan napupunta? Sa bulsa. Ayan. Sakit. Ay, nigo. Sakit maging Pilipino, Vince. So, ating pangatlong daan na kung makakasalita siya ay Ortigas Avenue. Patay. Ay. I hate Kung that. makakasalita si Ortigas Avenue, ang sasabihin niya ay, mukha ba akong parking sa'yo? Question mark. In reference to the heavy traffic, especially sa harap ng Lasal Green Hills. Yes. Hindi po ako gumagawin sa Lasal Green Hills, pero alam ko yung traffic doon. Hugas Very kamay. notorious. Hugas kamay. Manila po siya. Manila siya. Oo. DLSU po ako, hindi LSGH. Pero kasi grabe nga naman talaga yung traffic. Yung tipong, oo, given, magsusundo ka ng bata. Pero huwag ka naman doon halos 2 oras na naghihintay. Grabe kasi, talagang ginagawang parking lot yung daan. Parang yung 4 na lane nagiging 2. Oo, diba? Grabe Kasi yung 2 lane waiting. Yung mga bata naman din kasi, kapag oras na umalis, alis na kayo. Kasi maglalaro pa kayo, hindi na kayo dapat maglaro. Uwi na kayo. Parang puro preschool lang nandun. Uwi na kayo. Ano yun maraming lane yun However, if galing ka ng Robinson's Galleria and you're crossing through Green Hills, yung lane na service road, na babara na siya nung mga nagro-waiting dun sa harap. Yep. After ng service road. So, di ba, wala ka nang lulusutan pa. Meron niya in-interview sa ABS-CBN Sabi niya doon sa reporter, 30 seconds lang naman daw siya. Sana daw wag na ipagbawal ng MMDA na mag-waiting doon. Inorasan siya ng reporter. Naka 5 minutes na siya nandun. Binalikan siya ng reporter. Sabi ng reporter, Sir, akala namin 30 seconds lang kayo dyan. Oo nga hindi pa ho lumalabas yung bata Bakit hindi ka muna pupunta sa ibang lugar para maghintay? Para doon ka mag-antay lumabas yung bata. Exactly. Para sa mga bata, huwag kayo masyadong privilege. Alam namin you're rich and filthy rich. Exactly. Naaral sa LSGH. Pero please, be considerate of others. Umuwi na kayo. Ayun na. Yun din. Umuwi na kayo. Ay, ito na ba yung sunod. The recent school I've graduated from last year is in Aurora Boulevard, and it was my first time seeing it firsthand kung anong sitwasyon on the ground. Literally. Kasi usually nag-LRT2 lang ako pag dumadaan din. Sasabihin sa atin na Aurora Boulevard for sure. Magbigay na lang kayo. 2 lanes na nga lang each way. True. Talagang naranasan ko yan kasi halos wala na yung
yung sidewalk, talagang yung lanes na lang siya na salubungan. 2 lanes each way, 2 lanes sa kabilang way. So, tapos, all you can hear is mga car honking their horns. As if may mangyayari naman pag bumusina ka. Kasi, ayaw na. Gitigitan na eh. Kanya-kanya na. Yung motor, na-traffic na din. Hindi na makasingit. Tapos, may lalabas pa na truck dun sa over there. So, yeah. I don't understand why that road is designed like that. And, you know, sasabihin nila boulevard. Okay, naalala ko. Para sa mga gumagawa ng kalsada sa Pilipinas, hindi porket naisipan nyo na maganda ganito ang tawag natin sa kalsadang yan. Yun ang itatawag nyo. Pinag-aralan po natin sa elementary kung ano-ano yung mga iba't ibang klase ng kalsada. Pag tinawag nating avenue, may format yung avenue. Pag tinawag nating kunwari parkway, merong garden yan sa gilid or something. Pag tinawag natin boulevard, parang Rojas Boulevard yan. May manicured na mga island and everything. Tapos well-lit. Hindi katulad ngayon, ang ginagawa natin, maisipan lang natin, kahit iskinita yan, tatawagin natin Governor Chu Boulevard. Hindi yun ganon. Kasi hindi siya boulevard, it's just a street. May dinadaanan kasi kami. As in, salubungan lang eh. Pero ang pangalan eh, Governor Boulevard. Sabi ko, paano naging boulevard to? Wala kang sidewalk to. Para lang kasi may masabing may boulevard si Governor. My personal favorite. Dinadaanan ko to almost every day back when I was still in university. Taft Avenue. Kung ito makakasalita, actually ano to hindi lang Taft pati Katipunan Yung isang buong straight na yon. Katipunan, Quiapo, Taft yan. yung 3 daan na yon. Ito yung sasabihin nila. Ilubog mo na lahat ng problema mo. Pati sa sakyan mo. Ay, nako. Literally. Nabanggit na natin to sa previous story dito sa shows natin na I was stuck in Taft, Katipunan, and Quiapo for at least 9 to 10 hours dahil sa tubig baha. Konting ulan lang talaga. Baha na. Tapos merong kasing pond dun sa harap ng isang building na may mga isda at saka turtle. Pag nagbaha, they're free. Oh my. They're free. Lahat ng mga nakaka-relate, pare-parehas tayong free divers. Yung mga lumulusong sa baha, lalo na yung sa may Blooming Treat dyan sa Katipunan. Tapos pag sa Taft sa may Pedro Hill, free swimming pool. Nung nagpunta nga kami ng Binil dati kita mo yung marka ng bahay. Yep, sa bako, exactly. Social naman itong eskwela ito, pero lubugin. I think Habagat ba yun or Bagyo talaga, hindi ko matandaan. Pero talagang isang buong buwan walang pasok kasi talagang nilinis nila yung yung buong first floor kasi nga lubog na lubog. Flood control po hindi peso control. Yung peso sa amin dapat yun. Flood control, ayusin. Wag na natin gawing submarine ng ating mga sasakyan. Pag dumiretso naman kayo ng konti, mapupunta kayo sa Araneta Avenue. Ayan talaga matatakot kayo pag nagsalita talaga yun. Gusto mo bang ilibing? Actually, konting lang, nandiyan na yung sanctuarium, nandiyan na yung mga nagbebenta ng bulaklak para sa lamay. Pero dun sa kung pagpipiliin ako dun sa 5 na binanggit natin, EDSA, C5, Ortigas Avenue, Aurora Boulevard, Taft pa rin ako. Kasi so much memories. Kahit inilubog ganyan. Memories, yes. So much memories. Such loyalty. Yes. Tingnan mo kung loyal ako sa daan, paano pa sa'yo, di ba? hindi ako si Migs kung hindi ako lalandi. Ipasok
niya pa yun. Nagawa niya ng paraan ipasok. Ang galing. Sa dami ng binabayaran nating tax, sana na i-improve yung mga dinadaanan natin araw-araw. Hindi lang dahil kailangan i-maintain, kundi dahil deserve natin na magandang daan. Right. Exactly. Diba? Don't you think na deserve natin ng upgrade sa mga kalsada natin? Kasi, you know, when you drive in the Philippines, sabi nga ni Migs, you're a good driver. Elsewhere. Kaya nga, hindi natin maikakaila na maraming aksidente din. Minsan, maraming road rage. Kasi minsan talagang yung format na nung kalsada natin, yung nagbibigay ng road rage. Right. Kasi nakikreate na siya ng traffic, congested na siya. Yes. Wala na siyang carrying capacity para i-carry lahat ng sasakyan ngayon. So, what should we do? We should upgrade everything. How do we do that? Don't ask us. It's the government's problem. Oo, hindi pa kami sa gobyerno nagtatrabaho. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel for more fun conversations. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts, and don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Bye-bye! Drive safe. Drive safely!